Oh boy. And just like that, for some reason ay napakabilis umusad ng kaso at may ilang mga pangalang lumutang na di umano mga taong sangkot sa buong pangyayaring ito. At hindi lang yan, mayroon din tayong nakalap na balita tungkol sa infamous na si Rudy Baldwin dahil di umano nahulaan niya ang mangyayaring ito. And last but not the least ay ang claim ng isa sa mga pinaghahanap ng mga pulis na ang lahat daw ng ito ay dahil lang sa Hep Hep Hooray. Yan ay malalaman dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Sa mga hindi nakakaalam ng istoryang ito ay inirerekomenda ko na pakipanood yung unang bahagi ng kwento upang kayo ay makasabay. Ililink ko na lamang ito sa ibang bahagi ng ating video. Bumalik na lamang rito pagkatapos mo itong mapanood. Ngayon, I just want to make this clear buddy ha, baka naman ako ang madali. Ang lahat ng pangalang babanggitin ko ay nananatiling inosente hanggang sa dumating ang araw na sila naman ay litisin at mahatulan sa husgado. In short, they are all innocent until proven guilty. Ang mga babanggitin ko rin ay galing sa ilang mga reliable source tulad ng GMA News Online, Manila Bulletin, News 5 at marami pang iba. Basically, uupo na lamang kayo, makikinig at ako na ang bahalang magbigay ng mga lehitimong impormasyon tungkol sa bagay na ito. First off, pag-usapan muna natin ang nabanggit ko noong unang video na may 3 sumuko sa mga kapulisan. Sinabi ko na malaki ang tsansa na may kasamang babae si Tintin. Nabanggit ko ito buddy dahil base sa video mula sa GMA News ay kung tingnan mo naman buddy, animoy binti at kamay ng isang babae ang makikita. However, as the case progress, napag-alaman na ang lahat pala ng kasama ni Tintin ay puro mga lalaki at hindi lang yan, higit pa pala sa 10 ang mga kasama ni Tintin. Now, to be fair, ay base sa investigasyon ng mga pulis ay sinasabi ng ilan na bagamat lalaki sila ay wala silang maitim na balak kay Tintin dahil daw isa silang binabae o isang beki, isang bading. Now, ang 3 sumuko ay nagngangalang, again, base ang impormasyon na ito mula mismo sa mga taong nag-iimbestiga ng kaso at hindi galing sa akin. Unang pangalan ay si John Pascual de la Serna, 27 years old, Romel Daluro Galido, 29 years old, at John Paul Reyes Halili, 25 years old. Contrary sa naunang mga balita ay lumalabas na 12 ang sumatotal na lalaking kasama ni Tintin sa hotel. 3 na ang hawak ng mga pulis at 9 pa ang mga nagtatago o pinaghahanap ng mga kinaukulan, namely Gregorio Angelo de Guzman, Louis de Lima, Clark Jezreel Rapinan, Ray Englis, Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan, Valentines Rosales, isang may pangalang Ed Madrid at isang Paul. Again, uulitin ko buddy, ang lahat ng nabanggit ay magpasa hanggang ngayon ay nananatiling inosente hanggang hindi pa sila nahahatulan sa husgado. Ngayon, magbibigay ako ng aking saloobin tungkol sa pangyayaring ito at maaari kang hindi umayon sa kung anuman ang sasabihin ko. Ika nga nila, we can all disagree and still be friends. 12 lalaki, hindi naman sa pagiging victim blaming buddy pero para kasing unimaginable, a little bit off na sasama ka sa iyong barkada na puro lalaki at sobrang dami pa. Sabihin na nating hindi inaasahan ni Tintin na dumami ang mga kasama niya sa hotel, pero hindi ba niya naisipan na umalis na lang dahil nag-iisa na lang siyang babae? Kung ikaw ay may kasamang 2 lalaki, okay naman yun. 3 okay pa hanggang 5, pero 12 ng mga lalaki at ikaw lang ang nag-iisang babae we need to take it into consideration kung ipagpapatuloy pa natin ang kung anumang ganap natin sa buhay. And take note ha, hindi naman sa pero ang halos lahat ng mga lalaking kasama ni Tintin sa loob ng hotel ay may mga itsura at hindi ko naman nilalahat, pero kung may kasama nga silang gay ay syempre hindi mo maiiwasang magkagusto ito sa isang poging lalaki. Same goes sa mga straight na kasama ni Tintin sa loob ng hotel na magkagusto sila kay Tintin dahil napakagandang dilag nito. In short, ay ito lang naman ang masasabi ko sa mga kababaihang nanonood. Hindi naman mali ang makipag-inuman sa mga lalaki. Huwag nyo naman lahatin.
kailangan lang natin ng tinatawag na preemptive measure. In this case ay mas maganda sana kung may isinamo pang isang babae si Tintin upang kung may mangyari mang kung ano sa lugar ay masasamahan siya nito. Hindi man natin mababago ang nangyari ay sana maging lesson ito sa mga kababaihang nagbabalak makipag-inuman sa mga taong hindi nila masyadong kilala o di kaya naman kahit kaibigan nila ng buo na gumawa ng preemptive measure para kung sakaling magkandaletse-letse ang lahat ay may plano sila. Ngayon, ito ang isang malaking pasabog. Fasten your seatbelt buddy. Ang isa sa mga pangalang nabanggit, specifically si Valentines Rosales, ay nag-post sa kanyang Instagram account. Alam nyo, wala akong Instagram buddy pero minabuti ko nang gumawa para at least ma-verify ko ang impormasyon at mapatunayan ko sa sarili ko na hindi lang ito edit at may napakalagang impormasyon ang lumabas tungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari. And I quote, "The truth will prevail. Social media fabricated the story too much. I wish you were here, Tin. Sama-sama pa din tayo. Alam mo, ikaw ang trani ng barkada and let's prove them what really happened. Ginalingan mo lang talaga ang hep-hep hooray kaya ikaw ang nanalo ng 500 pesos na di worth it sa pagsemplang. Ha ha ha. Wish you were here. We miss you." At boom! Base sa statement na ito mula kay Valentines Rosales ay ang dahilan lang pala ng lahat ng ito ay ang pag-hep-hep hooray ni Tintin at sa kasamaang palad ay sumemplang siya sa kung anumang bagay. 500 pesos ang pabuya at hindi daw ito worth it dahil alam naman natin ang nangyari. Ibig sabihin buddy ay nagkakaroon ng parang palaro ang magbabarkada ng aksidenteng natisod at ayun na nga ang nangyari kay Tintin. Now, to be fair ay hindi ko alam kung anong hep-hep hooray ang nilalaro nila dahil ang alam kong hep-hep hooray ay gamit lang ang kamay, palakpak sa ibaba pag hep-hep at itaas ang kamay pag hooray. I mean, yeah, well, whatever. Now here's the deal, magpapakita ako ng mga larawan ng mga taong di umano sangkot sa pangyayaring ito at kayo na ang humusga kung sila ba ay itsurang Becky o hindi. Take note that this will not prove anything dahil malay natin kung isa silang paminta o isang Becky pero patagulang. Gusto ko lamang makuha ang inyong pulso. At ang huli nating pag-uusapan ay ang di umano hula ni Rudy Baldwin tungkol sa pangyayaring ito and I quote, "May mga tao na sinasamantala ang selebrasyon ng bagong taon kung saan sa panahon at kasagsagan ng kasiyahan sa pagsalubong ng 2021 ay siya namang sinasamantala ang alam nyo na, sa kabataan o kababaihan. Huwag kayong maging kampante sa lahat o magtiwala ng ganun-ganun na lang." Now, to be fair ay base sa statement na ito ay hindi lang iisa ang kanyang sinasabihan na may mangyayaring masama. Pero sa kaso ni Tintin ay siya lamang mag-isa. So ipapasa inyo ko na lamang kung ano ang pulso nyo sa hulang ito ni Rudy Baldwin. Gusto ko lang ibahagi ang paksang ito. At siguro dyan naman natapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.